Naka-split type aircon ka din ba? Tapos biglang humina lumamig, tapos tumutulo sa indoor unit, nagkakaroon ng water leak. Ito ang posibleng nangyari sa split type aircon mo. Eto kanina, merong nagpabook sa amin ng aircon cleaning at syempre is open na namin yan na i-check muna ang aircon bago namin linisin. At ito na nga ang nakita namin, nagkaroon ng ice buildup dito sa evaporator coil. At dito nga sa outdoor unit, pag check namin ay nagyeyelo din itong liquid line. At pag check ko nga dito sa pressure gauge, ang suction pressure ay nasa 70 PSI na lang. Sa ganitong sitwasyon nga ay possible merong refrigerant leakage ito at ang common area kung saan nagkakaroon ng refrigerant leak ay dito mismo sa evaporator coil. And ito na nga sa visual checking pa lang, ayan na, kitang-kita na kagad. Kapag yan naglalangis, naku po, dyan na talaga ang leak niyan. At syempre para ma-verify namin ang leak ay kaagad kaming nag-conduct ng leak testing. Bago namin ibinaba yung unit para makapag-conduct ng leak testing, in-inform ko muna si client regarding sa tungkol sa sitwasyon ng aircon niya na yun nga, mayroon leak. Kahit kargahan namin ng free yun, sisingaw lang din. So, kailangan repairin. Susubukan nating repairin kasi yung ganong sitwasyon, medyo 50-50. Kung minsan, nare-repair, nahihinang, may mga tumatagal, meron ding hindi tumatagal. Kailangan magpalit na evaporator coil. So, in-explain ko naman sa kanya, nagkasundo kami sa presyo. So, ito yung mga ginawa namin. At dito nga ay nakita na namin ang leak. Diyan namin nakita yung leak dyan sa dalawang U-bend na yan. Dito nga ay tapos na namin hinangin yung leak at nag-leak testing na ulit kami para makasigurado tayo. At dahil nasa baba na yung evaporator coil, samantalahin na namin to upang malinisan ng maayos. Fast forward na ibalik na namin ang indoor unit and kailangan nating makasiguradong walang leak dito sa flare nut. At kapag sigurado ng walang leak, wag kalimutang gumamit ng vacuum. And dahil naka-pump down ito, i-open na natin ang shut-off valve. Umandar na ang outdoor unit. Next is refrigerant charging. Dito ay nag-high speed na ang compressor at nasa 120 PSI ang suction pressure natin. At ito naman yung kanyang amperahe. Yung kaninang liquid line na nagyeyelo ngayon, yan, nagmo-moist na. Dapat ganyan, nagmo-moist talaga ang liquid line. And ayun lang, hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat sa client namin kanina and maraming salamat sa panonood.